Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan
at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ginagabayan tayo ng Diyos na hanapin ang pagkaing tunay na nagbibigay buhay at nagdudulot ng walang hanggang kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halika kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang pinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatanggi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siya'y nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang gumagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo.
Malaki ang tiwala ni Apostol Pablo na makikibahagi siya sa pag-ibig ng Diyos na sinikap niyang paglingkuran. Sa kabila ng mga pagsubok, buong kaligayahan niyang ipinapahayag, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Ang tao ay nabuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala niya. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon at ito rin po ay linggo na tinatawag na Saint John Marie Vianney, no, kung saan ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Marie Vianney, bagamat ito ay sa August 4 pa, pero ngayon ay pinagdiriwang na si San Juan Marie Vianney. Siya po ang patron ng mga parish priest o patron ng mga naglilingkod sa simbahan. Kung kaya nawa sa isang espesyal na panalangin, isama niyo po sa dasal kaming lahat ng mga pari na maging katulad ni San Juan Marie Vianney na naglingkod at kumalinga sa isang parokya kung saan siya na-assign. No? Isang parokya na halos inaayawan na ng lahat. No? Wala nang gustong tumanggap. Pero si Saint John Marie Vianney, siya ang itinalagang parish priest at buong kababaan niyang ginampanan ang kanyang misyon doon at nanumbalik ang sigla at pananampalataya ng mga tao. Ngayon sa ating pagdiriwang at narinig na yung mga pagbasa, no, paanyaya ulit na lumapit tayo sa Panginoon dahil meron siyang ibibigay sa atin. No, isang pagkaing kailangan natin. Hindi lang pagkaing pisikal ang kailangan ng tao, kundi kailangan din niya ng pampalakas ng kanyang isip, kalooban o damdamin, lalo tigit ng kanyang espiritual. Pakisabi nga muna sa katabi, kamusta ka? Minsan yun lang yung kailangan, no? Pero sana kung may mga musta, yung diretso din. Kasi nga, di ba sabi, okay lang naman na minsan hindi tayo okay. Kasi hindi normal na lagi ka namang okay. Kung lagi kang okay, either sinosuppress mo ang iyong nararamdaman o kaya naman nasa denial ka lagi. No, minsan hindi ka okay. Minsan dumarating sa punto na magrereklamo ka din sa dami ng responsibilidad na iniatang sa iyo, sa dami ng responsibilidad na ginagampanan mo, bagamat ginagawa mo, pero bilang tao, hindi ka nagiging okay. Kasi pag dinire-diretso mo yan, at meron kang nararamdaman na dapat indain mo, baka mabaliw ka niyan. Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo kung normal pa ba o baliw na. Di ba yung sanity natin, di ba no? Kailangan natin pangalagaan yun. Lalo tigit kung marami kang responsibilidad, kailangan mong bantayan ang iyong sarili. Naalala ko po, no, kapag, di ba, pag sumasakay tayo ng eroplano, bago ito mag-take off, meron silang instruction na in case may mangyari, di ba, ang sabi, tulungan mo muna ang sarili mo. Ilagay mo muna yung mask, saka mo ilagay yung sa katabi mo. Kasi mas matutulungan mo ang iba pa kapag okay ka. Pakita nyo nga ulit ang katabi, okay ka ba? Ngayon, kung hindi ka okay, tingnan nyo po, no? Sa Ebanghelyo, sa dulong bahagi, di ba maraming pinagaling si Jesus na may sakit? Pagkatapos siyan, marami pa siyang pinakain. Pero yung pinakaunang bahagi na sinasabi dito, na kailangan din natin tingnan, sabi dito, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista. Naintindihan po ba? Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nag-moment din si Jesus. Nalungkot din si Jesus. Nag-emote din si Jesus. Namatayan, di ba? Namatayan. So anong ginawa?
Umalis muna doon sa crowd, umalis muna doon sa kanyang mga ginagawa, umalis muna doon sa napakaraming tao at binigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili na, di ba, okay lang, sige. Di ba, umiyak ba si Jesus? Although umiyak naman siya, tao siya eh. Nasaktan siya. O pwedeng sa isang pagkakataon na nanghina siya. Okay lang yun. O, pakisabi nga ulit sa katabi, okay lang yun. Diba? O, lumayo, sumakay mag-isa sa bangka, at doon ay, normally kapag sinasabi kasing pumunta siya sa isang lugar na ilang na lugar, di ba? Yung ilang, yung wala munang distraction, siya muna at ang Diyos Ama. Siya muna. Nagdadasal, nakikipag-usap sa kanyang Ama. Ninanamnam din niya lahat ng mga nangyayari o lahat ng naranasan niya. Pagkatapos nun, okay, balik na siya ulit. Kasi, at mas marami siyang natulungan. Kung halimbawa tayo yon, halimbawa lang, no? Kasi talaga marami tayong nararanasan. Minsan, napapagod ka din. Napupuno ka rin. Ha? Sa lahat, parang minsan, yung lahat sa iyo inaasa. Di ba? Napapagod ka rin. Mag-aalaga ka ng may sakit, mag-aalaga ng asawa, mag-aalaga ka ng kung ano pa, maglilinis ka pa, mag-aayos ka pa, magbabayad ka pa, hindi mo pa malaman kung saan ka kukuha ng pambayad ng kuryente, ng pataas din, tubig, lahat na, nagpapatong-patong yan, di ba? Sasabog ka kapag hindi mo inalalayan ang iyong sarili. Nauuwi tayo doon sa tinatawag natin, ngayon kasi may pangalan na siya, depression. At kapag na-depress ka, ay mas mahihirapan ka, at the same time, mahihirapan ang taong lumapit sa iyo. Hinarap din ni Jesus yung kanyang nararamdaman. Kaya nga nung paglunsad niya, sabi, namalaman din ng mga tao na nandoon siya, unti-unti sumunod sa kanya doon. Kung saan siya pupunta, nag-aabang na yung mga tao. Sinabi ba ni Jesus, ano ba? Kasi minsan, no, pag ganito yung nararanasan natin, di ba? No, nag-i-emote ka, tapos biglang, andyan na naman yung mga humihingi ng tulong. Di ba? No? Andyan na naman. Kasi nandito, napakaraming tao yung nakita ni Jesus. Nag-aabang na naman sa kanya. Pero okay na siya eh. Okay na siya. Kasi, di ba, nakapag-emote naman na siya. Hindi naman niya sinabing, ano ba kayo? Hanggang kailan ba kayo hingi ng tulong? Kasi maliwanag na yung isipan niya eh. Di ba may mga ganyan tayong moment, di ba, na ibubulalas natin na, bakit ba hingi kayo ng hingi ng tulong? Ako na lang ng ako. Di ba may mga ganyan? Kasi nga, napupuno din tayo. At kailangan natin mag-unload. Kailangan natin magkaroon ng mas malinaw na kaisipan kung ayaw mong mabaliw. Ito yung pinapakita ni Jesus, isang halimbawa na kailangan natin ding matularan. Tao lang tayo, napapagod, napupuno. Pero wag mong pagkaitan ang iyong sarili na magkaroon ng pagkakataon din na tingnan at suriin, okay pa ba ako? Kasi pag hindi ka okay, maraming tao ang umaasa sa iyo. Maraming tao ang naghihintay sa iyo. Na mas matutulungan mo kapag natulungan mo ang iyong sarili. Yan nga dito, no? Hindi nagreklamo na si Jesus, kundi mas naunawaan ni Jesus yung
karamdaman o naunawaan ni Jesus ang kalagayan ng mga taong may sakit at nagugutom. Kung kaya, pinakain niya ang napakaraming tao at tinulungan niya ang napakaraming may sakit. Nagawa niya ito. Pakisabi nga ulit sa katabing, kaya mo rin yan. Pero yun na po, no? Gusto ko lang ipunto din na minsan yung madali lang sabihin, kaya mo rin yan, di ba? No? Kaya mo rin yan. Pero ikaw mismo, huwag mong ipagkait ito at lalo tigit, ha? Huwag mong yung bang dibdibin lang ng dibdibin. Huwag mong sarilinin lang ng sarilinin. Hindi kasi healthy yung mayroon kang nararamdaman tapos kilos ka ng kilos. Hindi healthy yun. Kasi sabihin natin, di ba, na gusto mo bang maging martir? Baka mali kasi yung pagkaunawa mo ng pagiging martir, di ba? Kung napapagod ka, pahinga ka din. Kung napupuno ka na, stop ka muna. Di ba? Stop ka muna. Pag okay ka na, handa ka na ulit tumanggap, handa ka na ulit magbigay. At kapag ginawa mo yan, talagang, ginawa natin, yung mas maluwag sa kalooban at hindi ito titingnan bilang mabigat o pabigat sa atin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinakakain ng Panginoon ang mga nagugutom. Sa Eukaristiya, ipinagkakaloob niya ang mga pangangailangan ng kanyang bayan. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, ang aming kapakanan ang pawang hangad mo. Naway tularan ng Santo Papa, mga obispo at pari ang malasakit at halimbawa ng mabuting pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, binusog mo ang mga nagugutom, maglingkod nawa ng tapat ang mga taong nasa pamahalaan at isulong nila ang programa sa pagkain, kalusugan, pabahay, trabaho at edukasyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, kalingain mo ang mga walang hanap buhay, mga matatandang nangungulila, mga may sakit at yaong nasa bingit ng kamatayan. Makaranas nawa sila ng pagdamay mula sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, nagbibigay ka sa amin ng higit sa sapat. Turuan mo rin kaming magbahagi sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-abuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan
at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming
iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil angad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng isang katauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapin ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Na hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo si Fredelino na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.